hindi pa nga siya presidente, gusto na niyang diktahan ang Kongreso. Paano pa kung siya ay hahayaan natin sa ganong pag-aastan niya na hindi kinikilala ang separation of powers at paggalang sa integridad naming mga mambabatas. Also, kasi dawit din dito ang isang senador, no, na walang galang na po, si Senator Bato de la Rosa, sana maghanda muna siya doon sa ICC investigation. Sa 30,000 ang mga biktima during the drug war. 5 million na confidential funds na ginastos niya for 11 days. Diba? So, yung... So yun mga kabanat, no, itong Makabayan Black ay focus ngayon na focus naman itong Makabayan Black. Nagkaroon na yan lang. Mute tapos play. So itong Makabayan Black ay focus na focus ngayon sa issue patungkol kay Vice President Sara Duterte at kay kay President Duterte, no. At nagsabi pa dito ni Raul, napanood nyo na hindi pa nga daw presidente itong si Vice President Sara Duterte, ay ganyan na siya mag-asta. So talagang mayroon pa siyang minensyon na parang wag hayaang manalo itong maging presidente itong si BP Sara. Talagang kita natin ngayon ay sinisikap nila yan na i-down itong si BP Sara, kasi kung talagang maging presidente ito, napakalaking dagok ito sa kanila, itong Makabayan Black. Talagang wala nang gagawin kundi mag-rally na naman ito kapag yan. So ngayon focus din sila sa issue ni President Duterte na yung ICC, yung narinig na kung ano-anong pinagbebintang nila, gusto nilang palabasin yung war on drug ni President Duterte ay piki, no? Lahat yung ginawa ay piki. Kaya gusto nilang papasukin itong ICC, at sila din naman nagsabi na yung justice system sa ating bansa ay gumagana naman pero mahina lang daw. So alam naman natin yung ICC papasok lang yan sa bansang Pilipinas o sa alingmang bansa kapag yung bansa ay yung justice system ay hindi na talaga gumagana, palyado na, saka yan papasok yung ICC. Pero alam naman natin na ay gumagana sa bansa, at saka gumagawa lang ito ng ingay itong Makabayan Black, pangpolitika nga, para masira itong pangalan ng mga Duterte, kasi ito yung kinakatakutan nila. Kasi si President Bongbong Marcos parang wala silang ingay ngayon, ni hindi nga nila kinokontra dahil nga parang si President Bongbong Marcos iba yung galaw no, parang lamya ka nga, no. Hindi ako nakakukulangan kasi ako kay President Bongbong Marcos, mga kabanat so totoo lang, ang layo-layo niya kay President Duterte pagdating dito sa issue ng war on drug, mga ito. Saka si President Bongbong Marcos hindi nagsasalita kasi, no, hindi siya nagsasalita, unlike kay President Duterte, talagang pag nakita sang issue, bibirahin ka talaga. Kaya yun ang pinupokus ngayon ng Makabayan Black, na i-down itong mga Duterte talaga. At saka kasama si Bato, kasi si Bato mayroong panukala patungkol sa yung nire-recruit ng mga kabataan sa school. So yun naman ang inalmahan ni Raul, at sabi ni Raul, focus daw si Bato de la Rosa sa kakaharaping kaso sa ICC sa halip na atupagin niya na itong ano. So yun ang diktador, parang si Raul ang malabas. So yun lang muna mga kabat, panoorin nyo ito. To strike nga parang gusto nilang lagyan ng karapatan. So ilipat tayo dito sa kabila. Tayong also yung na manifestation ni Representative Lagman doon sa ICC, sa doon sa justice system na gumagana, pero hindi ito ganun kabilis or naging... Tapos siya naman nagsabi na ang justice system sa ating bansa ay gumagana pero hindi daw mabilis. Kundi hindi ba? Kasi alam naman natin yung ICC papasok lang yan sa isang bansa kung ang isang bansa ay yung justice system ay hindi naman gumagana. Pero siya naman nagsabi gumagana talaga. Mabagal nga lang. Kasi kaninong kasalanan ba yan? Para naging mabilis ang hustisya para sa mga biktima, pamilya ng mga extrajudicial killings. Kaya itong nagaganap na committee hearing kaugnay doon sa aming resolution 1393
Sila kasi nagkaroon ng resolusyon dito mga kabanat na magkaroon ng pagdinig patungkol sa kay President Duterte at gusto nilang imbitahan ito ata ang ICC mga kabanat sa kanilang hearing nila. So gusto nilang palabasin, no? At gusto hinahabol na talaga nila na itong si President Duterte ay makulong. Ganyan sila ka desperate ika nga mga kabanat para mapakulong si President Duterte. Ay dapat lang at napapanahon at long overdue na. Napapanahon pero nung panahon ni President Duterte ni isang bukang bibig wala tayong narinig patungkol dito sa ICC na ito. Ngayon na si President Duterte ay binibira sila dahil doon sa pagtutol ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte, dito sila umimik at ngayon nakisakay dito sa ICC na naman ito. At ngayon nga nagkaroon sila ng resolution dyan sa Kongreso patungkol sa ICC na ito. So, nakakatawa yung ganitong mga hakbang dahil alam naman natin yung ICC, nakikialam lang yan kapag yung bansa ay hindi na gumagana ang sistema, justice system. Pero alam naman natin gumagana. Pero ang sa ICC naman kasi, hindi mo maintindihan kung yung ba ICC ay tama pa bang ginagawa nila. Minsan nakikisaw-saw na alam naman nila na wala silang karapatan eh. So, nagtataka lang ako no, doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference ng Vice President sa trabaho ng co-equal branch like the Congress. Kasi kung titignan natin, ito ay trabaho naman ng House of Representatives at ginagawa natin ano, yung ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OVP to influence, electure kami, or even threaten the House dito sa pagdinig kaugnay noong nung resolusyon para mag-cooperate ang gobyernong Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. So, wag niyang diktahan ng House of Representatives. Matagal na yung hustisyang hinahanap nitong ating more than 6,200 na mga cases no ng extrajudicial killings. Dami. At kung idadagdag pa natin ay yung sinasabi ng mga iba pang mga organization like yung mga vigilante killings, etc. Ano yan eh, hindi ko kulangin sa 30,000 ang mga biktima during the drug war. Yan. So, no less than sa Supreme Court din na nagsabi sa kanilang resolution, sa kanilang decision noong July 20. Alam nyo mga kabanat, itong panawagan nila, okay lang sana kung itong kongreso na ito, itong mga makabayan block na ito, mayroon si resolution din eh. Halimbawa, kinukundana nila yung ginagawa ni President Duterte. Masasabi natin, para sa tingin nila, mali yung drug war ni President Duterte. Sana nakita natin, mayroon din silang panukala kung paano masugpo itong war on drug. Nga lang wala eh. Mukhang parang titingnan mo nga parang suportado pa nilang droga sa ating bansa kasi kinukontra nilang gobyerno. Pero wala naman silang panukala kung paano matulungan yung gobyerno. Halimbawa, itong war on drug ni President Duterte hindi mo gusto dahil maraming natatamaan diyan. So dapat itong mga congressman ito mayroong panukala, itong gagawin ninyo. Ayaw namin yung war on drug. Ito yung gagawin nyo. 'Di ba? Suportahan nyo yung mga dapat nakikita natin na ganoon. Wala eh. 'Di ba? Puro kayo kontra. Yun ang alam niyo mga kababayan, yan ang problema sa bansa natin na ang mga nasa gobyerno mahirap gumalaw. Nag-alala kung baka mamaya silang balikan. Kasi hirap mag-implement kung mga taong mayroong ganitong klaseng utak eh. Imagine mo, war on drug, no? Alam naman natin, yung war on drug ay napakalaking naitulong yun sa bansa. Talagang, nung panahon ni President Duterte, hindi naman talaga nauubos lahat, pero talagang laking bawas. Ramdam talaga ng taong bayan yun na napakalaking bawas. 20, na sinasabi that the government remains to be obliged to cooperate in criminal proceedings of the ICC. Okay? Kahit na nag-withdraw na daw ito from the Rome Statute. Kaya itong ICC, norm ito ng Rome Statute para mag-imbestiga ng mga Duterte ay ang dapat na gawin niya ay asikasuhin na lang niya yung kanyang trabaho. Paliwanag niya itong 125 million na confidential funds na ginastos niya for 11 days. Diba? So, yung kanyang trabaho sa DepEd para makaalpas tayo doon sa learning crisis.
So, itong si Castro at saka si Vice President Sara Duterte, dapat nga focus sila sa talaga sa ano totoo lang. Kasi itong si Castro ay teacher party list. Pero kung titingnan mo, yung pinapasok na issue ni Castro out of sa kanyang mandato Di ba? Out na talaga. Kasi teacher party list ka, pero ang pinapasok niya ICC. Peace out ng driver. So, kumbaga, kung talagang gamitin mo man yung word niya na si Sara Duterte dapat focus na lang sa kanyang mandato, dapat itong si Castro focus din sa kanyang mandato. Anong mandato niya? Representative sa kasi ng mga teacher Pero kung titingnan mo, yung final niyang resolution patungkol sa ICC para habulin si President Duterte. Di ba? At para mapin down itong si Vice President Sara Duterte. Natin sa mga kabataan. Kaya yun ang dapat niyang gampanan at wag niyang diktahan ang mga miyembro ng House of Representatives. Thank you, Pang Raul. Yes. Sa senior administration o lampas kalahati, kawalang halimaw na NTF-ELCAC ni Rodrigo Duterte na nangunguna sa halimaw daw yung NTF-ELCAC ni President Duterte. Daging at paglalagay sa panganib sa mga abogado ng bayan at nagtatanggol sa mga pamilyang biktima ng war on drugs. Ito ang pambabastos sa korte at sa rule of law sa ating bansa. Paano tutugon ang ating mga korte sa mga biktima kung pinapatay ang mga abogado natin? Kaya dapat respeto po muna sa mga biktima ng giyera kontra droga. Dagdag na lang din sa regarding the remarks of the Vice President, Supreme Court na nga ang nagsabi na dapat mag-ooperate ang Pilipinas sa ICC. Kine-question din ba ng Vice Presidente ang Supreme Court? Dagdag din, dahil tila ba inilecturean niya ang Kamara dahil sumusulong ang House resolutions supporting ICC investigation and cooperation of the Philippine government. Masasabi po natin, hindi pa nga siya presidente, gusto na niyang diktahan ang Kongreso. Paano pa kung siya ay hahayaan natin sa ganong pag-aastan niya na hindi kinikilala ang separation of powers at paggalang sa integridad naming mga mambabatas. Also, bigla siyang magsasabi na unconstitutional daw ito. Parang bigla naman niyang na-master ang konstitusyon, hindi nga niya ito ginalang sa usapin ng paggamit ng public funds, including confidential funds. Kaya wala pong credibility ang mga sinasabi ng Vice President. Also, kasi dawit din dito ang isang senador. Ito. Sinabi niya dawit daw isang senador dito. Kasi ngayon parang hahantingin na naman nila dito si si Bato de la Rosa, kasi si Bato de la Rosa, mga kabanat, parang mayroong panukala. Kagaya ng sinabi ko kanina, mayroong panukala sa November 29, parang magkakaroon ng pagdinig sa Senado itong si Bato de la Rosa patungkol di umano sa mga nire-recruit ng makakaliwang grupo sa school. So ito yung mini-mention ni Raul. Walang galang na po si Senator Bato de la Rosa. Sana maghanda muna siya doon sa ICC investigation. Kasi nabalitaan po natin na sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang balak na namang gawin, magsimula na naman ng mga hearing sa Senado para maghabi ng mga kwento para i-demonize ang mga kabataang tumututol sa state-sponsored na patayan. So, ito ay bahagi na naman ng kanilang taktika para hindi na naman manaig ang hustisya sa ating bansa. Gusto na namang i-divert ang atensyon doon sa ibang mga issue. Kaya sana din mag-focus siya doon sa pagharap din sa pwedeng pananagutan niya dahil sa madugong war of drugs, dahil nga naging bahagi siya nito as former PNP chief. So yan mga kabanat, yan muna yung video. So mamaya ipapaano natin sa inyo
next magkaroon tayo ng next video. Mamaya magkaroon ako ng separate, no? Papakita ko na sa inyo yung pinost ni Raul patungkol doon sa gustong mangyari ni Senador Bato de la Rosa na pagdinig patungkol sa mga kabataan nire-recruit sa school. So ito yun ang mini-mention niya na dapat daw yun ang i-focus na lang ni Senador Bato de la Rosa yung kanyang attention doon sa kinakaharap na kaso sa ICC daw. Wala pa nga yun, no? Malabo yung mangyari dahil nga ewan ko lang, alam ko mga matino lang kasing utak nitong taga ICC, hindi naman talaga sana na yan pakialaman. Nga lang, alam naman natin yung ICC minsan na-impluwensyahan na rin yung mga baluktot na mga sitwasyon, mga problema sa ating bansa, di ba? Talagang alam nyo, yung mga organization ngayon ay hindi man talaga 100% mapagkatiwalaan yan dahil nga yan ay hanap buhay na talaga, kwarta-kwarta na lang talaga yan mga kabanan. So yun, mamaya ipapanood ko sa inyo yun. Pilipinas, lecturer niya natin, hindi pa nga siya presidente, supporting ICC investigation and the cooperation of the Philippine government. Sabi po natin, hindi pa nga siya presidente, gusto na niyang diktahan ang Kongreso. Paano pa kung siya ay hahayaan natin sa ganong pag-aastan niya na hindi kinikilala ang separation of powers at paggalang sa integridad naming mga mambabatas. Also, bigla siyang magsasabi na unconstitutional daw ito. Parang bigla naman yung nabas. Katotohanan. Going twice. Kung mag-itab na po ang hindi ko pala na-post.